meron muna akong re-rebatin na video. Ito ay nakalap ko lamang po doon sa isang SDA evangelist na nung isang gabi galit na galit sa akin. Ano ba siya? No? Okay, check, mic test. Ayan. Okay. So, tinasimulan meron kasing post kasi ng isang CFD na para bang very allergic sila sa paggamit ng CFD ng merong mga SDA ba very allergic pag gumamit ng CFD ng referensya. Isang batayan, ano ba talaga ang meaning ng reference? Referensya. Para bang ganito? Nag-apply ka ng isang trabaho, hindi ba yung resume mo, biodata mo, meron nakalagay doon character reference? Hindi ba may nakalagay doon character reference? Ano ibig sabihin ng character reference? Lalagay mo doon ang pangalan at ng mga cellphone number nung mga tao magpapatotoo sa mga sinasabi mo during sa interview. O anong klase kang napagkatao? Ikaw ba talaga mabait? Ikaw ba talaga ay napagkakatiwalaan? Siyempre, ikaw magsalita, nakikinggan nyo ng nag-i-interview. Pero paano nila malalaman kung ganyan ka ba talaga? Alam nila ngayon pa lang kayo nagkita. So best thing to do, talaga may nakalagay dyan sa biodata resume, character reference. Hindi ba? Para sa isang SDA na ito, ang pangalan nito Angelito. Sabi ni Angelito na yun daw paggamit ng referensya ng mga CFD ay isa daw bias. Talaga ba bias? O para lang sa'yo bias? Iba kasi yun eh. Iba kasi yung bias para sa kanya bias. Halimbawa, pakinggan natin ang kanya sinabi sa kanyang video nandito. Nga sa Old Testament palang daan naanay existed nga mga katauhan sa Dios o iglesia nga katauhan sa Dios didto pa lang sa Old Testament. Yan. Sabi niya meron daw iglesia sa Old Testament existing. Anong iglesia yon? Wait lang. Okay. So, ano bang sabi niya? Sa Old Testament daw, meron daw doon, ano tawag dito? Meron daw iglesia. Meron ngang iglesia. Ang tanong, iglesia ba 'yon ng mga Kristiyano? Hindi 'yon iglesia ng mga Kristiyano. Nanonood ba si Angelito ngayon? Sana nanonood si Angelito ngayon. Ang iglesia na nasa Old Testament, hindi yun iglesia ng mga Kristiyano. Actually, yung iglesia na yun mismo sa panahon natin ngayon, ayaw maniwala na si Jesus ang Kristo. Ha? Sila yung iglesia na sa ating panahon ngayon ayaw tumanggap sa New Testament. Yan ha? Palibhasa kasi, sabi dito ni Lorelai, malinaw, medyo mahina lang. Hello bro Jando. Malinaw pero medyo mahina lang. Yan, mahina pa rin ba? Double check ko lang yung aking microphone Yan, mahina pa rin ba? Tingin ko malakas na yan. Okay, so continue po tayo sa ating pagtalakay natin ngayong gabi. Okay, so ang totoo, yung iglesyang yun, naabutan pa ni Kristo yun. Tingnan ninyo ha, hindi pa paborito nyo gamitin ng ang Lucas 4:16. Basahin natin ang kalagay doon sa Lucas 4:16 na paboritong ng mga Sabadista. Ang sabi ganito, pumunta si Jesus, ayan, no? Pumunta si Jesus sa Nazaret
ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Sabat, tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Ang tanong, yung sinagoga na kanyang pinasukan, yun ba ang iglesia na kanyang itinatag? Ang sagot ay hindi. Ang Hilito Narbay, nanonood ka ba ngayon? Palibhasa kasi, nangungopia na lang kayo ng turo ni Camacho. Ha? Si Camacho naman, nangopia naman ng turo doon naman sa ang dating daan. Ano ba naman yan? Let us all be honest, no? Wag tayong kopya lang ng kopya ng turo ng iba. Yung iglesia sa ilang, dumaan yun na maraming taon. Matindi na pinagdaanan nila. Hanggang sa dumating yung panahon pinanganak si Kristo. At si Kristo, ayon sa kanya nakaugalian, pumapasok sa kanilang sinagoga. Kaninong sinagoga yon? Yon ay sinagoga ng iglesia na nasa ilang. O ngayon, sasabihin nyo ba sa akin ang Hilito Narbay? Sabi ni Fernando Camacho kasi, natalikod daw yung iglesyang yun. So si Kristo, lilitaw si Kristo pumapasok sa sinagoga ng iglesyang natalikod na. Ha? Yun ang lumilitaw sa sa issue dyan eh. Kung yung iglesyang yun natalikod na, wala na sa pananampalataya, paano nangyari na si Kristo pumapasok sa kanilang sinagoga? Sino ngayon ang sino bang Sabadista makikipagkasahan dyan sa ganyang issue? Patunayan nyo na ang sinagoga pinasukan ni Kristo ay sinagoga ng hindi natalikod. Di kaya, patutunayan ko, ayon sa katuruan ni Fernando Camacho na ang sinagogang pinasukan ni Kristo sa Lucas 4:16 ay iglesia ng natalikod na. Ewan ko kung pag may lalaban na Seventh-day Adventist, yan ay isang palatandaan na kontra sila sa sinabi ni Camacho. Pero pag walang kakasa, sinasang-ayunan nila na ang sinagoga na pinasukan ni Kristo ay pagmamayari ng iglesyang natalikod na. Wag kasi kayong kopya ng kopya eh. Ating ituloy ang sinasabi sa naturang video. Unya, sumala sa claim sa Roman Catholic nga sila naa sa Mateo 16:18 nga sila kunuhay ka na. Pero kung iyong Teka. Ayusin ko lang ha. Kiniklaim daw ng Roman Catholic Church na kami yung nasa Mateo 16:18. Okay. Natural sasabihin namin yung kami yun eh. Tingnan nyo. Yung mga Seventh-day Adventist, hindi nyo maklaim yan. Bakit? Nasa yung kasaysayan ng simbahan ninyo is an open book. It's an open book. Kailan kayo nagsimula? Nang lumabas si Ellen G. White, James White, Joseph Bates, Joshua Himes, Hiram Edson, J.N. Andrews, doon sa grupo ni William Miller, doon kayo nagsimula. So hindi pwede na yung nasa Matthew 16:18, yun ay Seventh-day Adventist. Mali raman yun. Mali rin na ang Seventh-day Adventist ang nalabi sa iglesia sa ilang. Mali rin yun. Bakit? Sino bang historian, sino bang matino ang utak maniniwala na nang pinersecute ng Assyria ang Jerusalem, ang mga Israelita, ang natira Seventh-day Adventist? Ano mangyayari yun? Pinersecute ng Syria ang Jerusalem, ang Israel,
Tapos, nang sila ay pinersecute na, ang iba nagsiliparan doon sa ibang bansa. Nagsialisan sila. Tapos, yung mga nandoon, sila na-persecute talaga sila. Tapos, yung mga nakauwi galing doon, sila yung mga survivor. Ang survivor sa gera, Seventh-day Adventist. Hindi ba malaking kahibangan yan? Hindi ba malaking kahibangan yan? Talagang kami ang makiklaim kasi kami ang may-ari. Halimbawa ganito, pwede mo bang i-claim yung in-order mo sa Shopee kung hindi ikaw ang may-ari? Pwede ba yon? Ikaw ang mag-claim ng isang parcel, hindi naman ikaw ang may-ari? Di pwede yon. Pag ikaw ang nag-claim, natural, karapatan mo. O di kaya, may inutusan ka na tao, hindi ba? Yung taong inutusan mo, konektado sa iyo. O, sila ang may karapatan mag-claim. Pero yung hindi naman may, halimbawa, yung parcel na dapat nandoon sa kabilang barangay, napunta rito, hindi ko pwedeng mag-claim yun. Lalo't hindi ako inutusan. Hindi para sa akin yun para doon, tapos ako mag-claim, hindi pwede yun. Kaya kami nag-claim kasi kami ang may-ari. Na alam kong hindi magawa ng Seventh-day Adventist ang pag-claim. Kapag sinasabi nyo na kayo yan, nagsisinungaling kayo. Kasi ang kasaysayan ninyo nagsimula lamang nang lumaya sina Ellen G. White kay William Miller. Yun ang totoo. Tingnan mo. Kahit ang pasugo ni Manalo, tanungin mo Sabi na pasugo ni Manalo, I have nothing, sabi ni Phil John Fuentes, I have nothing against the fact that the Catholic Church which exists to this day can be traced back to the 1st century. Can be traced back to the 1st century. Bakit 1st century? Kasi sa 1st century nagsimula ang Christian Church. Ating alamin. Bukas muna ako ng browser dito para maipakita ko sa inyo na yung aking sinasabi, may ebidensya tayo. Wait lang ha. Magbukas muna ako ng browser dito. Okay, ito yung ating para maipakita ko sa inyo na ako ay nagsasalita rito ng may batayan. Di ako gaya nila na nagsasalita walang batayan. Okay, no? Wait lang. Ayan. So, tingnan natin ang record. Pakita ko sa inyo. Ayan. Okay? Ito. Search natin dito. Okay. Ating buksan yung natin. When does the Christian Church started? Ayan, When does the Christian Church started? Ano natin? When? Alam nyo Kailan nagsimula ang Christian Church? The Christian Church traces its roots. Yung kanyang ugat. Saan nagsimula ang kanyang ugat? Back to the time of Jesus Christ, around 30 AD. Ibig sabihin, before the 1st century, walang Christian Church ang Hilito. Before 30 AD, before the 1st century, walang Christian Church. Sa madaling salita, yung iglesia na nandoon sa Old Testament, hindi yon Christian Church. Hindi yon Christian Church. Pero yun ang katuruan ng dating daan na kinopya naman ni Camacho, na kinokopya ngayon ni Angelito. Kopya kayo ng kopya, di nyo naman inaalam ang kinokopya ninyo Alamin nyo muna kung ano ang kinokopya ninyo. Para naman sakali, meron namang valid reason ba't kayo nangungopya ng aral. Kaya nga sabi ko, hindi ba? Hindi batayan ng aral. Sa panahon natin ngayon,
Hindi batayan ng aral. Bakit ang dami nangungopya ng aral? O yan, kopya-kopyahan na sila. O, isang ebidensya yan ng kanilang mga pinagdadaldal, isang batayan na wala silang nalalaman. Ating ituloy. Kung tanong na ba'y verbati mabasa? Wala diha sa Mateo 16:18 kay moambak sila sa ilang World Almanac, sa ilang New Book of Knowledge, sa ilang Britannica o uban pa kunuhay nga ilang pamatud-an. Unya ang mga author rapod, mga taga-ilaha rapod, mga bishop, pari o mga professor of ecclesiology nga konektado o affiliated sa Roman Catholic Church. Ayun. So, eto dito tayo. Sabi niya, walang mababasa verbatim. Walang mababasa verbatim. Kahit basahan pa kayo ng verbatim, alam niyo naman kung saan version babasahin ni Brother Wendell, kung basahan pa kayo ng verbatim, ayaw niyo pa rin tanggapin. Tingnan mo yung si Ismael Bahinteng. Naghanap siya. Verbatim. Binasahan ni Brother Ryan Mihiliano. Sa John chapter 10 verse 16, binasahan siya doon, one holy Catholic Church. Tinanggap ba? No. Kahit basahan pa kayo, hindi nyo dati, Sabadista ako dati, sabi ko dati sa Sabadista pa ako, hanggat wala kayong mababasa sa Biblia na ipinapakain na ng Diyos ang baboy, hindi kami kakain ng baboy. Nang lumabas ang The Voice Bible, may kumain na ba? Dati yan ang mga argumento namin hanggat wala kang mababasa na ang Kristiyano'y pinapakain ng baboy, hindi kami kakain. Nang lumabas ang The Voice Bible, meron ba kayong kakilala? SDA kumain na? Wala. Bakit? Kasi nagsinungaling lang sila. Sa madaling salita, mga Sabadista, walang palabra de honor ang mga yan. Ayun. Tingnan ninyo Kaya daw babasa. Walang mabasa daw verbatim, kahit basahan ka, ayaw maniwala Kahit pa babasa ng Biblia tapos basahin ang referensya. Bakit referensya? Para papatunayan ng interpretation namin sa Matthew 16:18 ay merong batayan. Yan ang purpose kung bakit merong referensya. Ang hilito narbay, utak naman kung meron ka. Halimbawa, sabihin ng mga Seventh-day Adventist, ang tinatag ni Kristo ni Iglesia, yun ang Seventh-day Adventist. Asan mo nabasa? Sabi nila, yung babasahin, yung World Book Almanac and the Book of Facts. Kaya nga Book of Facts, bakit hindi siya Book of Lies? Utak naman ang hilito, meron ka ba niyan? Kaya nga babasahin sa World Almanac and the Book of Facts kasi hindi siya Book of Lies. Yan ganyan yan. Kaya may referensya para may batayan. Tingnan nyo, hanggang ngayon wala kayong mababasa. Ang Roman Catholic Church was founded by Constantine. Sabi nila, babasa ng referensya, Grolier Encyclopedia, World Book Almanac and the Book of World Almanac and the Book of Facts, na ang contributor, mga Katoliko. Asan ang ebidensya ng Katoliko ang contributor niyan? Katoliko ang contributor. Wala naman nabasa Katoliko ang contributor. At saka eto pa, kung Katoliko man ang contributor, alam kong totoo ang sinasabi nun. Bakit? Pumunta kayo sa Jerusalem. Puntahan nyo ang mga lugar doon. Hindi ko may-ari ng Seventh-day Adventist yon.
Oh. Sige, puntahan nyo sa The Nativity, kung saan pinanganak ang Panginoong Jesucristo. Nativity, may simbahan doon, pasukin nyo. Seventh-day Adventist ba may-ari doon? Hindi. Ang may-ari doon, Katoliko. Ha? Ang may-ari ng Nativity Church, ang lugar kung saan ipinanganak si ang Panginoong Jesucristo, ang may-ari ng Katoliko, hindi sa inyo. Ang mga apostol, saan nilibing? Saang simbahan? Simbahan ba ng SDA? Lelang nyo. Walang ni isa mang apostol inilibing sa simbahan ng Seventh-day Adventist Church. Oh. Inanin nyo ha. Si Ellen G. White, nung siya ay namatay, saan ba nilibing? Sa libingan ng Muslim? Oh. Nang namatay si Ellen G. White, saan siya nilibing? Sa libingan ba ng Katoliko? Nung namatay si Ellen G. White, saan mo siya nilibing? Natural! Sa libingan ng Seventh-day Adventist Church, doon siya nilibing. Bakit? Leader nila yun, ito sila maglilibing doon. O ngayon, yung mga apostol, nung namatay, saan nilibing? Sa SDA ba? Tapos magrereklamo kayo, babasa kami ng referensya, proven tested yan. Eh kayo, pag kayo ba ang contributor, kapani-paniwala ba? Babasa tayo, no? Babasa tayo na kapag sila ang contributor, hindi kapani-paniwala. Okay? Tingnan ninyo ha, kung basahin ko yung nasa kanilang The Great Controversy. Tingnan ninyo, kapag sila ang contributor, hindi sila kapani-paniwala. Buti pa tayo, pag tayo contributor talaga, totoo sinasabi, proven and tested, puntahan yung Jerusalem, lahat ng kanilang lugar, Katoliko ang may-ari, hindi Sabadista. Okay? So, na natin yung kanilang yung kanilang The Great Controversy. Asan ba yun? Ayan. Pakita ko sa inyo na kapag sila ang contributor, kasinungalingan ang ituturo sa inyo. Ito ang sinasabi rito. Ayan. Most of the Christians at last consented to lower their standard, and a union was formed between Christianity and paganism. Kailan nangyari na nagkaisa ang paganismo at ang Kristiyano? Sinong noble historian ang magpapatunay na nagkaroon ng pagkakaisa ang Kristyanismo at ang paganismo? Wala! Bakit? Sila lang mismo ang nagsasabi niyan. Mga Sabadista lang mismo ang nagsasabi niyan. Bakit? Gawa-gawang kwentong barbero. Ating tuloy. Although the worshippers of idols profess to be converted and united with the church, they still clung to their idolatry. Sabi niya, ang mga pagano daw, kunwari daw na-convert, tapos nanatili daw sa kanilang pagsimba sa kanilang idolatry. Sinong Kristiyano ang maipapakita niyang sumasamba pa rin kay Baal? Wala. Pero sa Biblia mismo, Israelita sumasamba kay Baal. Ha? Israelita sumasamba kay Baal. Katunayan, walang Katoliko sa ating panahon ngayon nakakakilala kay Baal. Ha? Walang normal na Katoliko sa ating panahon ngayon nakakakilala kay Baal. Ha? Tuloy pa natin. Only changing the objects of their worship to images of Jesus and even Mary
and the saints. Yung mga Diyos-Diyosan daw pinalitan ng imahe ni Jesus. Kung ganon, saan kinopya ng Seventh-day Adventist ang kanilang litrato ni Jesus? Mga Sabadista, saan nyo kinopya yung inyong itsura ni Kristo na mahaba ang buhok? Saan nyo kinopya yon? Saan nyo kinopya yung inyong isa nyo na mahaba ang buhok? Saan nyo kinopya? Yung nakadamit siya ng puti na may blue dito ganito. May blue dito, nakaganyan. Saan nyo kinopya yon, ha? Saan nyo kinopya ang Jesus ninyo mahaba ang buhok? Hindi ba nasa Bible? Mahali sa lalaki ang mahaba ang buhok? Ba't sa inyong Jesus mahaba ang buhok? Saan nyo kinopya yon? Sabi ni Alfredo Torres, God bless you, JD, defender of the Catholic faith. Tanyo ha? Yan pa lang. Ebidensya na yan na sila'y against reality. Nakapagtataka lang kanilang Jesus kasing laki ng building. Nakita niyo yung kanilang aklat nila, Alpha and Omega? Ang laki ng building, nakatayo si Jesus, tumakatok doon sa bintana. Doon ako nagtaka eh. Ayun, ano pa? Sabi pa nila dito, the foul living of idolatry thus brought into the church. Thus brought into the church? Wala akong maalala na meron kami sinasambang Diyos-Diyusan eh. Wala akong maalala. Alam nyo dati, nung ako Sabadista pa tinitira ko yung Katoliko, sumasamba sa Diyos-Diyusan. Nang tinanong ako ng isang pare, si Father Marvin, sinong Diyos-Diyusan ang aming sinasamba? Pwede ka ba magbigay ng pangalan? Sabi ko, yung rebulto ninyo. Sino? Kahit isa lang, bigay ka ng pangalan. Yung inyong San Vicente Ferrer. Sige. Saan mo naman nabasa na tinuro naming Diyos si Vicente Ferrer? Wala akong may sagot. Sino pa? Bigyan ka pa ng isa. Si Antonio de Padua. Sige. Saan mo naman nabasa tinuro namin Diyos si Antonio de Padua? Alam nyo, wala akong may turo. Bakit? Alam kong wala ganun. Nang binalikan ko yung simbahan namin sa SDA, Pastor, sabi nila, wala silang Diyos-Diyusan. Sabi naman ng pastor, yung kanilang mga rebulto, hindi naman tinuturo ng Diyos mga rebulto nila eh. Ba't nila niluluhuran? Teka. Magkakaliwanagan nga tayo. Tayo ba'y umaakusa sa kanila na sila ay may Diyos-Diyusan sa reason nakaluhod sila sa harapan nun at hindi batay sa opisyal nilang turo? Sabi nila, sabi sa Biblia kasi Diyos lang ang dapat luhuran. Diyos lang ang dapat luhuran. Okay. Hindi ba meron tayong worship tuwing alas 6 ng gabi at worship sa madaling araw alas 6 din ng umaga? Hindi ba tuwing worship ang mga member ng SDA kung saan-saan nakaluhod nakaharap? Ibig sabihin ba yung kanilang kaharap yun ang kanilang Diyos? Ayaw namang sumagot ng pastor. Ang haba-haba pa ng dasal. Brad, ikaw yung magdasal para kay Brad? Brad, sister, ikaw naman yung kay sister. Ikaw naman, Brad, ikaw to. Ang haba-haba. Mga walang kabuluhan na pagdarasal. Paano ngayon yan? Totoo lang, Angelito, kayo ang daming maling nakita ko eh. Talagang mali. Pag sinabi ko, mali ang turo nyo, talagang mali ang turo nyo. Sa amin naman, pag sinabi nyo mali ang turo namin, yun ay dahil sabi ng pastor nyo. Kaya dahil yun ang sabi ng pastor nyo. Pero hindi yun ang sinasabi ng namin. Tingnan ninyo Sabi nila, sumasamba sa Diyos-Diyusan. Sinong Diyos-Diyusan? Sinong Diyos-Diyusan? Walang may pakita. Yung rebulto nyo. Kailan namin tinuro na aming rebulto ay aming Diyos. Wag na kayo magsinungaling. Nakaluhod nga kayo eh. Asan nga? Ayoko yung puro daldal. Gusto ko ebidensya. Nasaan nga? Walang ipinakita.
Yan ha. Oh, tuloy natin lang kana. Delikado kapag Seventh-day Adventist ang contributor. Kung ako papipiliin, kung ako ang papipiliin, ayoko ang contributor SDA. Bakit? Kasi sinungalingan lang sila. Mula noon hanggang ngayon, lahat sila naninindigan ang Roman Catholic Church founded by Emperor Constantino, pero hanggang ngayon walang nababasa. Oh, maniniwala pa kayo dyan. Sabi ng Seventh-day Adventist, nagpanggap na madre si Lily de la Peña. Sabi niya, pagdating ko sa Roma, nakita ko dalawang Batikan. May Batikan 1, may Batikan 2. Kaming mga delegado, dinala kami doon sa Batikan 1. Tapos, yung mga madre daw kuno, dinala doon sa Batikan 2, yung mga na-rape daw kuno ng pare. Ano ba yung Batikan 1, Batikan 2 sa'yo? Building? Hindi building yon. Konseho yon, konseho. Pag sinabing konseho, hindi yan building. Halimbawa, may tumakbo, city councilor, o building yung tumakbo. Kaya nga, ecumenical council. Ecumenical council. Lahat ng mga dyan, mga councilor yan. First Vatican Council. Yan ang Vatican 1. At bakit dadalhin si Lily de la Peña sa Vatican 1? Bakit? Member ba siya ng konseho? Kaya delikado kapag Sabadista talaga ang author. Delikado kapag Sabadista ang contributor. Ang daming sinasabi against realidad. O, tuloy natin ang kanilang libro. Ano sabi rito? Unsound doctrines, superstitious rites, and idolatrous ceremonies were incorporated into her faith and worship. Uy, teka. Sabi nila dito, yung ano daw, yun daw naglagay daw ng ng superstitious rites. Sabi nila, ngayon, ang tanong, ano ba ang turo ng Katoliko patungkol sa superstitious belief? Tingnan natin. Ang turo ng Katoliko ganito. CCC 21:16. Yan ninyo nakalagay dito. Ito ang katuruan ng Katoliko pagdating sa superstitious. Sabi ganito, all forms of divination are to be rejected. Ano daw? All forms of divinations are to be rejected. Recourse to Satan or demons, conjuring up the dead or other practices falsely supposed to unveil the future, consulting horoscopes, astrology, palm reading, interpretation of omens and lots, the phenomena of clairvoyance, and recourse to mediums all conceal a desire for power over time, history, and in the last analysis other human beings, as well as a wish to conciliate hidden powers. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Yan ang opisyal na turo ng Katoliko, that all forms of divination are to be rejected. Bakit? They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Tapos sasabihin ng mga Sabadista, ipinapasok daw sa Iglesia Katolika ang mga superstitious rites. Utak naman, utak kung meron kayo. Ha? Utak naman kung meron kayo. Wala tubig.
Okay. Meron na naman tayong commercial break. Ayan ha. So pag sila talaga ang ang contributor, delikado. Puro kasinungalingan. Balikan natin. Ano pa sinasabi niya rito? Sabi niya rito, as the followers of Christ united with idolaters, the Christian religion became corrupted. And the church lost her purity and power. Ngayon ang tanong. Ayan o. Ngayon ang tanong. Ang malaking tanong ngayon dyan. Kapag yan bang sinasabi nila dyan na the Christian religion became corrupted, is it in union with the Bible or contradicting the Bible? The church lost their purity and power, is it in union with the Bible or contradicting the Bible? Ating basahin ang sinasabi sa Biblia. Kung tugma ba sinasabi nila? Sabi nila ha? As the followers of Christ united with idolaters, the Christian religion became corrupted. Basahin natin, ano ba ang sinabi ni Kristo mismo? Huwag niyo sabihin sa akin si Kristo nagsisinungaling rito. Ano sabi ni Kristo? Sa Matthew chapter 16 verse 18, ito ang sinasabi ni Kristo. Now I say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. If ang church will not be conquered, paano mangyayari na ang church will be corrupted? Paano kung ang church cannot be conquered by the powers of hell? How can be na ang church will lost her purity and power? Kaya peligro talaga kapag Sabadista ang contributor. Kapag Sabadista ang contributor, walang sasabihin yan, puro na kasinungalingan. Ang hilito. Huwag ka nang magtaka. Natural gagamit kami batay sa realidad. Dahil kapag kami ang contributor, totoo ang lahat ng sinasabi namin. Kahit puntahan mo pa sa Jerusalem, walang sa inyo doon. Dati nag-video call kami dati, Nag-video call kami dati doon sa kay Romel TVB sa Jerusalem. Nalaman namin na mga SDA pala doon hindi pumapasok sa sinagoga. Bakit? Doon sumasamba sa apartment. Doon sumasamba sa loob ng apartment, hindi sa sinagoga. Bakit? Bawal silang pumasok doon. No entry ang Seventh-day Adventist sa sinagoga pagdating sa Jerusalem. Bakit? Hindi totoo ang sinasabi ni Camacho na sila daw yung nalabi. Andyan pa ang Judaism, andyan pa ang mga Israelita. Seventh-day Adventist hindi man lang makapasok sa kanila. Palibhasa kasi. Puro daldal yang sa inyo. Ating ituloy sinasabi niya sa naturang video. Gani sa debate nila ni Brother Bressy ug ni Brother Jando Alabado sa True Church, si Jando wala jud ni gamit sa four marks sa ilahang doktrina sa Roman Catholic, kundi ni diretso siya basa sa mga history books nga mauna kunuhay founded unya kay nasakpan man nga ang mga authors o contributors taga didto ra pud sa ilaha, self-serving, wala niya gamitan, ni daga na po siya sa Ministry Magazine. Anyway, ha? Inan niya ha? Isa na naman kasi nangalingan naman ni Bisi Balansag. Sabi niya, hindi daw ako gumamit sa 4 marks. Hindi daw ako gumamit sa 4. Gumamit ako.
Kaso nga lang, yung pinaghandaan nyo, hindi yun ang pinaghandaan ko. Gumamit ako ng mga marka para makilala ang tunay na iglesia. Kaso nga lang, hindi yun ang pinaghandaan ninyo. Pasensya ka na. Ano ba mga palatandaan ng tunay na iglesia? Unang-una, must be founded by Jesus Christ. Yun ang una. And now, pangalawang ebidensya, pangalawang marka ng tunay na iglesia, kailangan tinatag siya sa Jerusalem. Oh, hindi sa Amerika. Kasi ang SDA kasi nagsimula sa Amerika. Pangatlong marka, ito ay tinatag first century. Oh, pag ang iglesia mo tinatag noong 1860, yan ay mali. Pang-apat na marka, doon nakahimlay sa mga simbahan nila, doon nakahimlay ang mga apostol. Tingnan nyo, ni isang apostol walang inilibing sa Seventh-day Adventist. Oh. Ayan ha. Ayan ha. Ginamit ko ang apat na marka. Kaso nga lang, hindi yon ang inyong pinaghandaan. Kaya itong si Angelito, nagalburoto na naman ang puwet niya. Kasi ang kanilang pinaghandaan, gagamitin to ni Jando, sigurado ako. Eh hindi, ayun. Wala talaga. Wala talaga, wala talaga. Wala. Kahit na anong gawin natin, talagang wala. Ngayon, tataka ba kayo? Huwag kang magsinungaling nga, gumamit ako ng apat na marka, pero hindi ko problema kung yung pinaghandaan nyo, hindi yun ang ginamit ko. At saka ginamit ko ang The Ministry Magazine kasi matibay na ebidensya yon na ang Iglesia Katolika became the Roman Catholic Church. Tingnan nyo, si Fernando Camacho, laban o bawi? Alala nyo yun? Ha? Si Fernando Camacho naglaban o bawi? Atras abante? Oh, panoorin nyo yan dito sa sa page ko. Nakalagay dyan, Fernando Camacho, kwentong barbero. Nag-atras abante siya dun eh. Tanong, ito bang just as soon as this church join herself to the state, ito ba ang iglesyang ito ba ang ancient Catholic Church? Ang sabi niya, hindi. Hindi raw. So, akin namang inulit. For clarification, inaamin mo ba na this church is not referring to ancient Catholic Church established by Christ? Sabi naman niya, ay oo, yan yung ancient Catholic. Oh, tapos sabi ko naman sa kanya, so, kinatanggap mo na ngayon, ito pala yung ancient Catholic Church. Sabi naman niya, yan yung mga lobo. Oh, for clarification, ito yung mga lobo. Sabi naman niya, ay, hindi yan ang mga lobo. Tingnan mo? Oh, sino ang atas abante ngayon? Ang Angelito, huwag ka kasi managinip ng gising eh. Ang problema kasi sa'yo, kahit na mali, kinakampihan mo. Ha?
Sinusubuan ka na ng lason, nga ka pa rin. Yan ang problema sa iyo. O, tingin tuloy. Ang atong punto mao ni nagamit mo og mga kunuhay referensya ninyo nga ang mga authors o contributors taga inyo harapod unsay tawagan na self-serving ang tawagan. Ay, dili self-serving yan. Hindi self-serving yan. Bago sinabing hindi self-serving yan, hindi namin aklat ang word almanac in the book of Acts. Utak naman ang hilito, meron ka ba niyan? Hindi amin ang word almanac in the book of Acts. Hindi amin yan, kasi wala kang makikitang imprimatur dyan. Wala kang makikitang nihil obstat dyan. Bilang palatandaan na hindi amin yan. Ito talaga. Alam nyo, pag hindi pabor, sasabihin nyo bias. Pag ang Biblia hindi pabor sabihin nyo bogus. Sino ba naman ang matinong utak maniniwala sa inyo ang hilito? Wala. Bakit? Kabaliwan yung ginagawa ninyo eh. Oh. Sabihin nyo ako nagsasabi ng hindi tama. Tama yun. Kabaliwan yung pinaniniwalaan ninyo. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida. is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.